Happy Father's Day. Ano po ba ang mas mahirap? Maging tatay, maging nanay? Ayan. Hindi. Dahil tatay day ngayon eh. Makikisama kayo ngayon. Sasabihin nyo, mas mahirap talaga ang maging tatay. Kasi kung walang tatay, walang nanay. At kung walang nanay, wala kang maganda at poging katabi ngayon. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, kaya pala maganda ka at pogi. So, mahirap maging tatay. Kasi ginamit kami ng Lord para gawin kayo. Amen. Ayan. Dahil ang mga tatay ay kaarawan nila, so pag-uusapan natin yung gusto ng pinakatatay sa lahat na makilala natin siya ng lubusan at kung ito ay hindi natin makita sa ating mga tatay, ipanalangin natin na mangyari na makita ang mga katangian na pinakatatay sa lahat ang ating amang Diyos sa ating mga tatay. Kasi alam natin na talagang ginagawa lahat ng dyablo para sirain ang mga tatay dahil yun ang tanging paraan para masira ang pamilya. At kung hindi natin tutulungan ng mga tatay, ay hindi matutupad na magkaroon ng masayang pamilya. Mapapansin nyo siguro na maraming mga broken families, mga problema sa mga anak. Kung titingnan natin ang pinag-uugatan nito, ay dahil galit na galit ang dyablo sa mga tatay. Kasi hindi kayang talunin ng dyablo ang pinakatatay sa langit. Kaya ang gagawin niya, yung pinaka-image ang sisirain niya. Walang iba kundi ang mga tatay sa lupa. Para pag sira ang tatay sa lupa, ay magiging sira ang tatay sa langit. Katulad ko, dumating ako sa point na sa galit ko sa tatay ko, gusto ko siyang patayin. No? Dahil nga, hindi pa ako Christian nun o bago-bago. Pero nung lumago ako sa Panginoon, nakita ko yung pinaka-problema ng tatay ko. Siya po pala ay nakaranas ng rejection. Meron po siyang pinakamamahal na babae, pinakasinta-sinta ng kanyang buhay. Pero kontra ang kanyang mga magulang, nung babae, pinaghiwalay sila. At dahil doon ay inisip ng tatay ko, at dumating sa time, yung palang kakaisip natin, overthinking, uugat pala ng problema yan. Dumating yung time yung tatay ko nagsasalita na mag-isa. Kaya ba yun naman yan? Pero hindi siya pinanganak na ganon. Kung hindi, naapektuhan siya. Dumating yung time, nakita niya nagtitinda ng halo-halo yung nanay ko. Napatigil saglit yung pagsasalita niya. Bumili siya ng halo-halo. Nagkamabutihan sila. Handa halo-halo yung isip niya. Yung unang girl at ito na nga yung mother ko. At pagkatapos sila nagkatuloyan. Naging father ko naging sundalo. At sa madaling salita, ay nagkaroon siya ng stress, unti-unting bumalik sa kanya yon. Na nagdudulot sa amin ng malaking problema at kahihiyan. Dumating sa gabi, hindi ako makatulog kasi nga ganun ang sitwasyon. Brad, Pastor Roel, ba't kinakwento yun? Di ba kayo nahihiya or ano? Ba hindi, mahal na mahal ko yung tatay ko. Kasi nung nakakilala siya sa Panginoong Yesus, nakadama siya ng release. Pinag-pray ko po siya, nakadama po siya ng kalayaan. Pero bago dumating yon, munti ko siyang napatay sa inis. At hindi niloob ng Panginoon. Hanggang ang tatay ko nga naging active sa church. At bago siya kinuha, nagkaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan. Pero yung epekto nun, nadala sa akin, nabalitaan ko na lang, dumating sa point, yung anak ko, narinig ko, nag-confess sa akin, gusto rin niya akong patayin. Ha? Sabi kong ganon. Parang pasa-pasa. Kasi nga hindi kikilos, hindi titigil ng dyablo na mawasak ang pamilya.
Buti na lang nung nalaman ko yon, inunahan ko siya. Ano, papatayin mo, Pastor Will, ang anak mo? Hindi. Pinatay ko yung galit niya sa pamamagitan ng pag-ibig. Huminga ka ng sorry. Iyakan kami, nagyakap kami. At pagkatapos ay nagpasimula ng magandang relasyon. At to the point, yung anak kong si Joseph, ginaya ako maging pastor. At pagkatapos mag-aral sa Lasal, nagpa siyang maglingkod sa Panginoon bilang full-time young pastor. So, kaya ko ito kinukwento, ang healing ay nagsisimula sa pamamagitan ng sino ba talaga ang Diyos na makapangyarihan. Na makita natin na ito pala ay siyang tatay ng lahat. Na kapag nakapag-develop tayo ng intimacy, kapag hindi natin na-develop ang intimacy, tuloy-tuloy ang problema sa susunod na lahi. Susunod na henerasyon. Pero pag na-develop natin yung intimacy, pagiging malapit sa Diyos, nakita natin siya bilang Ama, mapuputol ang gawa ng kalaban sa buhay natin at magpapasimula ng panibagong henerasyon na punong-puno ng pag-ibig. Amen? So, palakpakan natin ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon ay intimacy with God. Tayo po tayong lahat. Ano ba ang ibig sabihin niyang intimacy with God? Ang intimacy with God is a close personal relationship with Christ, characterized by a strong desire to know, trust, and obey Him, while also accepting His love. It's more than just religious practice. It's about fostering a deep personal connection with the divine. This intimacy involves vulnerability, open communication, and a willingness to trust Him with all aspects of life. Inuna ko muna itong pabasa sa inyo para makita natin na ang intimacy is more than a religious practice. It is a personal, deep relationship with God. At meron po akong papakita sa inyong formula of success. Sino po dito gustong makaranas ng highest promotion in life? Pinakamataas na promotion na pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Sa bawat success, may formula eh. Gusto ba nating madiscover yung formula na yan? At kapag ito na-discover natin, naunawaan natin at ginawa natin, grabe. Sa buong barangay, baka ikaw na yung bukod na pinagpala ng Diyos. At sa buong angkan, yung pamilya mo ang bukod na lubusang pagpapalain ng Diyos. Ito po ang formula, simpleng-simple. Magugulat kayo. Mateo 6:18-15, bagamat mahaba-haba konti, basahin po natin. Ready, go. Bago pa man ninyo ito, kaya manalangin kayo ng ganito. Ama naming nasa langit, tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Amen. Din ninyo sila. Ama naming Diyos na nasa langit, mangusap po kayo at punuin nyo kami ng mga kapahayagan ng
mapagpalaya at mapagpalang katotohanan nakapaloob sa iyong mga salita. Panginoon, maranasan namin, O Diyos, ang lahat ng biyaya na meron sa panalangin ito. Tulungan mo kami matanggap ang highest promotion mo na inilaan mo sa iyong mga anak. Sa tulong ng Holy Spirit. We pray this in the name of the Lord Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Bakit ko po nasabing ito po ang formula for sure highest promotion? Na ang ating negosyo pwedeng umunlad. Ang ating pong posisyon sa trabaho ay pwedeng tumaas. Yung mga kliyente natin sa insurance at sa ating mga negosyo at mga estudyante, pwedeng mag-multiply. At sa ating pang mga pangangailangan, pagpapagawa ng bahay. Sino pa ba dito kailangan magpagawa ng bahay? Ayan. Gusto nyo ba talagang magawa ang bahay nyo? Maging up and down. Gusto nyo rin bang hindi lang mapagawa, kundi talagang inyong-inyo ang bahay? Ayan. Mangyayari yan, naniniwala ba kayo? Ito po ang formula. Naniniwala ba kayo na ang ating Diyos na lumikha ng langit at lupa ay gusto niyang makita natin siya bilang tatay? Ano ba tawag niyo sa tatay niyo? Tatay? Daddy? Papa? Ama? Pang? Gusto ng Diyos, tawagin natin siya kung paano natin tinatawag yung ating mga magulang. Pero minsan parang hirap gawin yun, ano? Katulad ko, ang tawag ko sa tatay ko, tatay. May time nagagawa ko, may time hindi. Bakit? Kasi hindi ko pa nade-develop yung tinatawag na word na intimacy. Sabihin mo ngayon salitang intimacy. Ano ang intimacy uli? Intimacy is more than just religious practice. Going to church on Sunday, and then a little prayer in the evening, or a prayer before meal, going to church on birthdays. Yung, alam niyo na, di ba? We do the religious thing, not in a very deep personal way. Pero alam niyo ba, na ang Panginoon, nang dumating si Jesus, sa lahat na nag-preach, from the Old Testament to the New Testament, mapapansin po natin yung kakaibang laman ng mensahe niya. Meron po ba kayong napansin, sa lahat na nag-preach, mga propeta man yan, mga pinadala ng Diyos, ang Panginoong Yesus, ang kauna-unahang nag-preach sa pagpipreach niya, amang nasa langit. Bakit? Kasi yung intimacy ng Panginoon at ng Diyos na lumikha, gusto niyang maipasa at maibigay sa lahat ng sasampalataya. Kaya naman, ang turo niya dito ay Ama naming nasa langit. Ngayon, meron pong makita natin dyan na dalawang bagay muna. Una, adoration. Kita po natin, Ama naming nasa langit, ano daw yung, Una, sambahin. Alam niyo ba ang pagsamba ay hinahanap po yan ng ating Ama. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Marami bang sumasamba sa Diyos na hindi ayon sa Espiritu at katotohanan? Halimbawa na lang sa Pilipinas, sa Cavite, ilan ang relihiyon
sa Pilipinas, ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission, mga libo na. At lahat yun ay nagsasabing, kami ang tama. Sasabihin naman ng iba, hindi, kami ang tama. So malilito tayo. Ano ba talaga ang tama? Kasi pag hindi natin nalaman ang tama, ano mangyayari sa atin? May tama ka. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo bang maging tama? At napakahalaga na maging tama kasi hindi natin mararanasan yung formula ng highest promotion. Ngayon, ang sabi diyan, naghahanap ang Ama ng mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Saan ba masusumpungan ng katotohanan? Sa simbahan ba? Sa pastor ba? Sa ano ba? Sa lingkod ba ng Diyos? Makakatulong sila. Pero ang pinaka-assurance, masusumpungan mo ang katotohanan na siyang nagpapalaya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pag nakilala mo si Jesus ng lubusan mo mauunawaan ang katotohanan. Bakit? Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. The more na dumadaan ka kay Jesus, the more lalago ka sa katotohanan. At the more lumalago ka sa katotohanan, the more lumalago ka sa buhay. At pag lumalago ka sa buhay, ikaw ay buhay na buhay. Hallelujah. Nakakita na ba kayo ng taong buhay na buhay? Kahit walang pera? Ayan. Yan bang katabi mo, buhay na buhay ba yan? Ayan. Pero naniniwala ba kayo? Maski ang tao, may mga pera, posible pa rin walang kabuhay-buhay. Di ba? Mga tao, hindi naman bago cellphone. Hindi naman bago ang kasuotan. Pero punong-puno ng buhay. Pero yung mga tao naman, bago naman ang cellphone. Bago naman ang boyfriend, ang girlfriend. Bago naman ang suot. Bago naman ang bahay. Pero, wala pa rin buhay. Parang, alam niyo kilala niyo si Shaq O'Neal? Nakita niyo sa YouTube kung gaano kalaki ang bahay ni Shaq O'Neal? May swimming pool, may basketball court, 14 yata ang kwarto. Tapos, ang luwag talaga, asin ang luwag. Pero ang sabi niya, lulungkot siya. Walang joy sa puso niya. Bakit? Mag-isa lang siya dun sa bahay. In-interview siya. Sa laki ng bahay mo, saan ka madalas? 2 lugar lang. Kusina at kwarto. Kusina, kasi mahilig siyang kumain. Kwarto, kasi gusto niya matulog pagkakain. Araw-araw. Ngayon, para lang sumaya siya, alam niyo kung anong gagawin niya? Pupunta siya sa mall, maghahanap siya ng mga bata na may pangangailangan, laptop man niya, bisikleta, ibibili niya. Para lang siya sumaya. Ano ibig sabihin diyan, mga kapatid? Kailangan nating makilala ng lubusan ng Panginoong Hesus para lumago po tayo sa katotohanan. Dahil yan ang hinahanap ng Diyos. Ang sambahin siya, pwedeng sinasamba natin siya ng tao sa puso. Pwedeng sinasamba natin siya araw-araw. Pwedeng sinasamba natin siya ng talagang masasabi buong katapatan. Pero hindi mo siya maramdaman. Hindi mo siya maranasan. Pwede ba mangyari yun? Pwedeng talaga namang pagtatanungin ka, sinasamba mo siya. Ang ganda pa nga ng suot mo, ang mamahalin pa nga ng babango mo. Talagang gusto mo siyang sambahin, pero nagtataka ka, bakit parang malayo at hindi mo siya maranasan? Hindi ka makaranas ng kapayapaan, kagalakan. Kaya paglabas mo ng simbahan, may kabigatan pa rin. At parang walang nagbago. Lalabas kang ganito,
papasok ang ganito, pwedeng lumabas ka pa rin na parang tuyo at walang naranasan, hindi mo naranasan ang dampi ng kanyang kalwalhatian. Baka sumasamba nga tayo, pero wala sa katotohanan. Pero pag na-combine mo yan, na nakasamba ka, at ayon sa katotohanan, makakaranas ka ng grabing pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Pwedeng pumasok ka ng may sakit, lalabas ka ng magaling. Pwede kang pumasok na nabibigatan, lalabas kang magaang na magaang. Pwede kang pumasok na taling-tali, pero paglabas mo, malayang-malaya ka na. At talagang sagad sa tenga na ang ngiti mo, na parang gusto mo nang iyakapin ng lahat. Alam nyo mga kapatid, meron pong nakadiscover ng formula na yan. Nakaranas talaga ng highest promotion sa kanyang buhay. At dahil dito, ang sabi diyan sambahin siya ng mga tao. Dahil ang pagsamba ay nagbibigay ng kaliti sa Diyos. Wala ba kayo pag nakuha mo ang kaliti ng Diyos, yung hinahabol mo ay pwedeng inilalapit na lang sa'yo. Nakita ko yan Sino dito malakas sa kapitan ng barangay niya? Malakas ba kayo sa kapitan ng barangay niyo? Pag malakas ka sa kapitan ng barangay niyo at nagpamigay ng ayuda, ayuda, meron pamimigay, 1,000. Malakas ka sa kapitan. Di ba? Ngayon, dahil malakas ka sa kapitan, baka si kapitan pang kumatok sa bahay mo. Sita, may ayuda mamayang 5:00. Pedro, ano yung kap? Bira. 3:00. Sa Montano. Pinalista ko na yung pangalan mo Pupunta ka na lang doon. Bakit to, kap? Pambira ka naman, Bigay ng 1,000. Pag malakas sa kapitan, hindi papayag na lumagpas sa'yo ang ayuda. Pero pag mahina ka sa kapitan, magugulat ka, 1 linggo na palang naipamigay yung ayuda, hindi mo nabalitaan. Ngayon kapatid, kapag nakuha mo ang kaliti ng Diyos ng tunay na pagsambaan sa katotohanan, hindi papayag ang Diyos na lalagpasan ka ng pagpapala at ayuda na galing mula sa langit. Magugulat ka na lang. Doon sa lugar nyo, ikaw ay lubusan ng itinataas ng Diyos. At sasabihin nila, anong sikreto mo, kapatid? Ang sikreto ko ay malakas ako sa Diyos. Ang yabang mo na, paano ka naging malakas? Natutunan kong sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya kapatid, kuhain natin ang kaliti ng Diyos. Siguradong hindi ka lalagpasan ng ayuda. Kami, sa barangay namin, hindi kami basta makapunta sa bigayan ng ayuda. Pero nagugulat na lang ako, may dumadating na kaban ng bigas, nakapatong dun sa terrace namin. Hindi ako nakapagsiksikan. Nung namigay ng 1,000 dyan sa Montano Hall, hindi ako nakapagsiksikan. Doon ako pinapunta sa Oscar, na hindi na ako nakapagsiksikan. Alam niyo kung bakit? Kasi meron akong contact doon sa kapitan ng barangay namin, sekretary. Ang lakas ko. Hindi pa birthday ng kapitan, binibigyan ko ng cake. Banana cake pa. Ang susunod kong ibibigay, avocado cake. Dapat, kapag malapit sa inyo si Kap, ano yun siya, bati-batiin nyo. Okay. Ngayon, yung sa may 1,000 naman, may contact tayo, sister. Pastor, wag na kayo pumunta doon, nakalista na. Ayan, experience ni Mama Cynthia. Hindi na kami nakapagsiksik. Dito nyo na lang kukunin sa opisina. Wow, punta ako sa opisina. Walang katao-tao. Naka-aircon pa. Sister, pasok. Ito. Uy, sister, wala man lang akong dala.
Pag nakuha natin ang kaliti ng kapitan, hindi papayag, nalalagpasan ka ng ayuda. Ganon din sa ating Diyos. Ngayon may nakadiscover niya, nakaranas talaga nakaranas ng highest promotion. Ito ang susi. At sino nagbigay ng susi na to? Ang nagbigay nito mismong Ama nating nasa langit. Bakit? Gustong-gusto niya yung kanyang mga anak ang unang umaangat sa buhay dito sa lupa. Sino ba dito ang anak ng Diyos? Taas ang kamay. Ayan. Nakatakda ka na, itaas ng Panginoon. Huwag ka na magugulat. May raragasang pagpapala sa buhay mo. Huwag ka na magugulat. Huwag ka nang titigil. Doon sa binasa natin, makikita natin yung pagsamba, adoration. And then, petition. Ang sabi diyan, naway magsimula na ang iyong paghahari. Masunod ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Gustong-gusto ng Diyos, gustong-gusto ng Diyos na ito ang maging laman ng desire ng puso natin. Unang desire, kailangan desire natin Matutunan talaga natin siyang sambahin. Paggising sa umaga, ang Diyos agad ang hinahanap ng puso natin. At pagkatapos, ang sabi niya dito, yung petition, nawa magsimula na ang iyong paghahari. Gustong-gusto niya, ang Diyos ang talagang naghahari. Oo, nanalo yung iba sa eleksyon, pero naniniwala tayo, Diyos pa rin ang maghahari. At masunod ang kanyang kalooban dito sa lupa. Wala tayong hinahangad, kundi masunod ang kalooban ng Diyos sa lupa, gaya ng sa langit. Ano ibig sabihin niyan? Kapag talagang gusto mong maranasan ang success sa formula nito, nasain natin, ipag-pray natin, lumawak ang gawain ng Diyos. Halimbawa, dito sa Cavite City, sa San Antonio, alam nyo ba pag umunlad ang San Antonio, ang Cavite City, uunlad din tayo? Katulad yung nababalitaan, sa mga senior, 1,000 a month. Nangyayari na ba yon? Wow! Kayo, 1,000 a month na. Sino pang hindi nakakakuha ng 1,000 a month? Hindi pa birthday yun Ako nakakuha na. Pero yung sa Pasig ngayon, meron na. Pasig. Sa Manila, nag-uumpisa na sila 500 pa nga lang. Paano kaya kung sa Cavite City naman 2,000 isang buwan mga senior? Pwede mangyari yung kung uunlad ang gawain ng Diyos sa Cavite. Dahil kapag umunlad, ang gawain ng Diyos maraming makakakilala, kasama na si Mayor. Kasama na ang mga konsehal. So, ibig sabihin niya, magtulong-tulong tayong mapaunlad ang gawain ng Diyos. Palakpakan natin yung gawain ng Diyos sa Calle Marino, yung gawain ng Diyos, yung mga cell groups na nangyayari sa San Antonio, at meron po tayong sinimulang gawain sa Tansa, doon sa bahay nila Atelina, pumayag siya, magkaroon na ng outreach, kaya kasama sila, si Ate Remy, si Ate Merly, lalo na, nandoon. Magsama-sama tayong umunlad, kasi kapag umunlad ang gawain ng Diyos sa Cavite, sino makikinabang noon? Tayo at pamilya. May gawain tayo sa sa may lugar sa inyo? Sa Bajau. Palakpakan natin ng Panginoon sa gawain sa Bajau. Sa pangunguna ng mag-asawang Marlene. Hallelujah. May gawain din tayo sa bandang Kalayaan. Kila Brother Jerome sa opisina. Kila Francis, palakpakan natin yun. Paano kung magkaroon din tayo ng gawain sa barangay nyo? Di ba? Pinagpipray natin magkaroon ng gawain sa Gangli, sa loob ng Sangli, sa Bagong Pook, at sa Boulevard. Maging kung nasaan kayo. At naniniwala ko, kapag nangyari yan, magsimula ang paghahari,
masunod ang kalooban mo dito sa lupa. Ito po mga kapatid, yung mga susunod. Pagkatapos ng adoration, petition, ito po siguradong may protection. Ang sabi diyan, nag-pray ng provision. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain araw-araw. Alam ba ng Diyos na kailangan natin ng kanin at ulam? Alam ng Diyos yan. Sino mas marami? Ibon o tao? Sigurado kayo? Sino mas marami? Ibon o tao? Sino ang tao? Ilan ang tao sa mundo ngayon? Ang sabi, nasa 8 bilyon na. Alam nyo ba, number 1 bansa na pinakamaraming tao ngayon? Dati, China, di ba? Philippines na. Hindi, biro lang. India na ngayon. At ang China, pumapangalawa na lang. Ngayon, ang pinakamaraming tao ngayon ay nasa India. Ang Philippines kasi nasa, lang tayo 100 million plus, no? Ngayon, overall, 8 billion. Alam nyo ba ang ibon, kung ilang karami? 50 billion. Nagtatanim ba sila? Nag-iimpok ba sila? Di sila nagpapagod, palipad-lipad lang sila. Pero ba't sila dumadami? Sino nagpapakain sa kanila at nag-aalaga? Ang Diyos Ama. At kung ang mga ibon dumadami dahil sa pag-aalaga ng Diyos, mas more ang tao. Alam niyo ba ang tao special? Pakitabi mo nga sa katabi mo, special ka. At hindi ka iiwan ng Diyos na buhay. Oo, may problema. Pero gagamitin ng Diyos ang problema mo, natin, para mapalapit tayo sa Diyos na buhay. Ngayon, kung ang tao ay mas mahalaga kaysa sa mga ibon na hindi nag-iimpok o nagpapagod, much more, kayang-kaya tayong tugunin, pakainin ng Diyos na buhay. Alam niyo ba, chicken feed lang sa Diyos, pakainin tayo ng masarap? Chicken, lang sa Diyos, maliit na bagay, damitan tayo ng maganda? Maliit na bagay lang yan. Kaya lang, kailangan muna nating madiskubre ang formula na ito. Bago ka humingi, sambahin mo muna ang Diyos. Hindi yung, hingi agad. Ano yun? Si Lord? Grocery store? Kita nyo tuloy ang prayer. Mukhang mali ang pagkarinig. Panginoon. Panginoon. Itong kailangan ko, Panginoon. Wag. Magpanginoon ka muna. Sambahin mo muna siya. Kapag nanligaw ka ba, gusto ba ng babae, sasagutin agad siya? Sagutin mo na ako! Ano ba? Sagutin mo na ako! Ikaw, Cherry, paano ka ba niligawan ni Benjo? Sinabi ba agad ni Benjo, sagutin mo na ako, ang pogi ko eh. Ganon ba agad yun? Di ba meron mo na, ikaw, Jmar, paano mo napasagot si, Ayun! Ikaw, Brother Jerry, paano mo napasagot si Ate Lynn? Persahan ba? O magpapakamatay pag hindi sinagot? Sa Lord, ano ka muna? Kumbaga maglambing-lambing ka muna. Alam niyo kay Mama Cynthia, hindi agad kami makahingi dyan. Pero yung anak kong lalaki, nagugulat ako. Nakukuha niya yung request niya sa mama niya. Ako kasi hirap na hirap. Misa sumusuko, nagagalit ako, ba't bang hirap humingi? Pagkatuloy pagsasweldo, hindi ko mabigay lahat. Atin-atin lang to. Hindi, biro lang. Nagulat ako kay Joseph, lumalambing muna. Hindi naman, katatawa siya, kakikikis siya, yayakap. Sa una, ayaw muna. Pero bandang uli, lumalambot din. Ngayon, hindi agad, Panginoon! Hindi, sabi mo muna, napakabuti mong Diyos. Ika'y walang katulan. Ang pagpupuri sa iyo lamang. Hindi naman sasabihin ng Lord, bola. Hindi naman ganun ng Lord eh. Ano yun? Lambangin mo muna siya ng, sabi nga sa Bible, enter into His gate with thanksgiving. Pumasok ka sa gate ng Diyos na may pasasalamat muna.
Actually, bago pa nga tayo humingi sa Diyos, alam niya na yung kahilingan natin eh. Bago ka pa man magsalita, alam na ng Diyos yung pangangailangan mo eh. Kaya lang may inaantay muna ang Diyos. Gusto muna na marinig ng Diyos mula sa iyong puso ang taos-pusong pasasalamat kung paano niya tayo iniingatan. Magpasalamat ka muna sa Diyos sapagkat yun ang kaliti ng Diyos. Okay? So, ang sabi dyan dito, bigyan nyo kami ng pagkain. Kapag ginawa natin yan, magugulat tayo kung paano tayo tutugunin ng Diyos sa ating pang-araw-araw na gastos. Ang sabi rin dyan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sino dito may kasamaan ng loob? Wala na, napatawad nyo na? Pakisabi nga sa katabi mo, wala na yun. Wala na ha. Masarap mabuhay na walang kagalit, di ba? Masarap mabuhay na kasundo mo. Eh paano kung humingi ng tawad? Humingi ka ng tawad, ayaw ka pa rin pansinin. Anong gagawin mo? Ayaw talaga, humingi ka ng tawad, ayaw talaga. Si Lord na ang bahala. Mga kapatid, basta nagawa mo na yung part mo, nakahingi ka na ng tawad, huwag ka na mag-guilty. Pinagkatiwala mo na sa Panginoon. Siguro malalim talaga yung sugat niya, si Lord ang magpapagaling sa kanya. Kasi ang sabi ng Panginoon sa verse 15, kung hindi niyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin. May nakarating sa sa kabilang buhay. Nagulat siya, pinasyal siya sa langit. Ang ganda-ganda raw. Pagkatapos, para kompleto, pinasyal siya sa sa impyerno. Sino gustong mamasyal sa impyerno? Ito, panaginip nakapasyal daw siya, ang daming Kristiyano sa impyerno. Naniniwala ba kayo maraming Kristiyano sa impyerno? Naku, si Benihin nga nakapanaginip, kilala niyo si Benihin. Sikat na sikat yun. Na naginip siya, tinutulak, nakapila na daw siya doon sa itutulak sa impyerno. Nagulat siya, matinding preacher yun. Israelite yun, Hudyo yun. Yung pala, sinabi sa kanya ng Panginoon ang dahilan, ba't siya, preacher siya, sikat na sikat, pero sa impyerno pala ang punta. Bakit? Kasi hindi na pala siya namumuhay sa pagiging Christian. Hindi na siya nagde-devotion, hindi na siya nagwo-worship in spirit and in truth. At nagsisi siya. At ang pinakamasakit, ito, sinabi sa kanya kung ba't maraming Kristiyano, kasi marami daw Kristiyano ang hindi nakapagpatawad ng kasalanan. Kaya siguraduhin natin, nakapagpatawad tayo. At ito, ang sabi diyan, patawarin nyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin. At huwag ninyo kaming hayaang matukso. Kung hindi, iligtas nyo po kami kay Satanas. So mga kapatid, hindi tayo lalayuan ng tukso. Kaya wag mo nang sabihin, tukso po hindi ko po maiwasan. Maiwasan yan. Kung may palabas sa TV, nakakasala ka, huwag mo nang panoorin yun. Kung meron kang lugar na nadadaanan, na nadudumihan ka, huwag ka na dumaan doon. At kung merong tukso, huwag ka na makipagmatagalan, umiwas ka na. Layuan mo. Kaya tama yung kanta ni, Chirico Puno ba yun? O tukso. Eba Eugenio. O tukso, layuan mo ako. Mali pala yung kanta niya, no? Hindi lalayo yun. Talagang lalapit yun. Kaya ito po yung formula. At ang sabi diyan, marunong tayong kumilala. Kung tayo napagpala na ng Panginoon, tayo ay natulungan, naiangat. Dapat wag nating makalimutan, ibalik sa Diyos, ibigay sa Diyos ang papuri. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, ay okay na po yan.
Ang sabi diyan, sa inyo ang papuri, sa inyo ang kapangyarihan, sa inyo ang kadakilaan magpakailanman. Ito yung sinasabi kong taong nakadiscover diyan. Si King David, tagapag-alaga lang ng pastol. Pero alam nyo, si King David, grabe sumambato sa espiritu at katotohanan to the point, siya yung tao na nakapagsulat ng kalahati halos ng Book of Awit. Alam niyo ba yung libro ng Awit? Iyon yung pinakamahabang chapters sa Bible. Hulaan niyo ilang chapters? 50? 150. Kulang ng 100 lang. Ngayon, halos kalahati nun, si David ang sumulat. Bakit? Sapagkat siya yung taong mahilig sumamba sa Diyos. At dahil kay David, nauso ang gitara, ang pompyang, tugtugan sa loob ng templo. Kaya tayo may drum, kaya tayo may keyboard, kaya tayo may gitara, dahil yan sa simula ng kaisipan ni David sa kanyang pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Mababasa niyan sa awit. Ngayon, dahil sa kaluguran ng Diyos kay David, mula sa pag-aalaga lang ng tupa, itinaas siya sa pinakatugatog ng pagiging hari ng pinagpalang bansang Israel. At hindi lang yon ang ginawa sa kanya. Ang sabi pa sa kanya ng hari, sa kanya manggagaling ang angkan ng mga hari at merong isang hari, maghahari magpakailanman. Hindi mawawalan ng hari sa angkan ni David. Ibig sabihin, pati future, sinabi na kay David na gagawin ng Diyos sa kanya. Ganon magtaas ang Diyos sa mga taong nakuha ang kaliti ng Diyos. Kaya kapatid, dito, na kayo magugulat, magkakaroon kayo ng mga anak sobrang talino na magiging engineer, magiging best teacher, kasi plano yan ng Diyos ng ating angkan ay unti-unting itaas. Ngayon, hindi makapaniwala si David. Sabi niya, pumasok siya sa tolda, umupo siya sa presensya ng Diyos at nanalangin, O Panginoon, Diyos, sino po ang pamilya ko at pinagpala niyo ng ganito? Hindi niya masukat yung ganawa ng pagpapala sa kanya. At ngayon, Panginoon Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan ng angkan. Ganito ba talaga kayo makitungo sa tao? Ganito ba kayo talaga mag-treat? Sabi pa nga sa English, sa awit, pag pinagbasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati buwan ng mga bituin na iyong nilagay. Ano ba ang tao? Iniisip ni King David. Bakit ba lubusan niyo siyang pinahahalagahan? Ang anak ng tao na inyong inaalagaan. Takang-taka si David dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa tao. Bakit, tanungin ko kayo, bakit mahal ng Diyos ang tao? Tanungin mo ngayong katabi mo, bakit mahal ka ng Diyos? Sinong gustong mag-attempt na sumagot? Bakit mahal ng Diyos ang tao? Mabait ba ang tao? May time, di ba? Maiinis ka sa tao, di ba? Ang hirap lapitan. Ang hirap utangan. Pag pinuutang mo naman, ang hirap singilin. Masungit. Minsan nakakatuwa. Binigyan mo na ng tulong, gusto pang kuhain ng buong braso mo. So, pero ang tanong, bakit mahal ng Diyos ang tao? At hindi siya sumusuko. Kahit ayaw na ng tao, hindi pa rin aayaw ang Diyos. Kahit na tumigil ka na at hindi ka sumasamba, hindi ka pa rin tatantanan ng Diyos. Hahabulin ka pa rin kung saan ka pumunta at ibabalik ka pa rin sa presensya ng Diyos. Ang tanong, bakit kaya? Ano ang meron ang tao? Alam niyo kung bakit? Kasi nilikha tayong kawangis niya.
At lahat ng kawangis niya, gagawin niya ang lahat na matulad sa Kanya. Kaya kapatid, sabihin mo sa katabi mo, nakatakda kang pagpalain. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Anak ng tao upang iyong pangalagaan. Nilikha mo siyang mababa, sa iyo ng kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng kalwalatian. Isipin mo ang tao, pupuspusin niya ng dangal at kalwalatian. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Kapatid, pag na-develop mo natin ang intimacy with God, yung closeness, life here on earth will be very enjoyable. But, sabihin nyo, but, if we fail to develop intimacy, life will be miserable. Naniniwala ba kayo kahit matapat ka na naglilingkod sa Diyos? Kahit masipag ka na sa simbahan? Posible pa rin hindi masaya ang buhay Kristiyano? Naniniwala ba kayo doon? Meron pong istorya. Dito na po tayo, last na po tayo. At ayoko po itong mangyari sa lahat sa atin. Meron po dito, isang anak ng mayaman, hindi nag-enjoy sa buhay. Illustration po ito ng amang Diyos na merong anak. Samantala nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa bahay? Sumagot ang utusan, dumating ang kapatid nyo, kaya pinakaitan ng inyong ama ang pinatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan. Naggalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapang pumasok. Pero sumagot siya, eto kailangan makita natin to. Kahit Diyos natin siyang mabait, mayaman, mabuti, matulungin, pero pag hindi natin napaunlad ang ating intimacy, closeness sa Diyos, posible na hindi maging puno ng kagalakan ang buhay Kristiyano. Buong katapatan, buong tiyaga na naglingkod ang panganay nito. Pero kahit minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagpasaya kasamang kaibigan. Pero nung dumating ang anak niyong ito na lumustay na kami, manan ninyo sa mga babaeng bayaran, pinagpatay niyo ng pinatabang baka. Sumagot ang ama, anak, lagi tayong magkasama. At ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Dapat lang na magsaya tayo dahil kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya pero nakita. Gano'n na tayo ka-close sa Diyos? Gano'n na tayo ka-intimate? Baka akala natin na sa loob pa natin ng Panginoon. Pero kumakatok siya. Sa Bible may sinabi, kumakatok ako at kung bubuksan. Ang tanong kagad sa akin, bakit nasa labas ang Diyos? Bahay niya yon, templo niya yon. Bakit kumakatok ang Panginoon sa labas at papasok daw siya? At ang kinakausap niya, mananampalatayang, matyaga, masipag, matapat. Pero ang Panginoon nasa labas. Posible kapatid na tayo matagal ng Kristiyano, mananampalataya, pero hindi natin namamalayan ang Panginoon ay nasa labas na pala at hindi natin tuloy madama ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Ngunit hindi papayag ang Diyos na magpatuloy yon. Kumakatok siya. Kapatid, gusto mo bang maranasan ang tunay na kagalakan ng pag-ibig ng ating amang Diyos na nasa langit? Ngayon, tayo ay magko-communion. Tumayo po tayo. Kumakatok ang Panginoon ngayon. At kung gusto mong madama ang tunay na kapayapaan na galing sa Kanya,
at ang formula ng success at ng highest promotion. Sa ating pong pakikipagtipan ngayon, thank you. Sa ating pong pagkain ng communion, pag-inom sa saro, buksan po natin yung puso natin. At sabihin natin sa Kanya, Panginoon, gusto kong maranasan ang kalubusan ng iyong presensya sa aking buhay. Ang presensya ng Amang Diyos na siyang tatay namin dito sa lupa na gaya ng sa langit. At habang tayo po'y naghahanda, saliksikin po natin yung puso natin. Tayo ba ay close na, intimate na sa ating Diyos Amang nasa langit? Kung hindi pa, gawin nating panalangin ito. Taas po natin ang simbolo ng kanyang katawan. Amang Diyos, tulungan mo po kami maging intimate ang relasyon namin sa iyo. Na kung saan natatawag talaga kita na tatay. Papang, daddy, o ama. Tay, tulungan mo ako na magkaroon ng personal na intimate na pakikipagrelasyon sa iyo bilang aking tatay upang maranasan ko ang tunay na pagkilos mo sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa tinapay na ito na simbolo ng katawang nabayubay ng aking Panginoong Hesus upang magkaroon ako ng intimate relationship with God as my Father. Amen. Kainin na po natin. Tinataas natin ngayon ang simbolo ng kanyang dugo na naging daan upang mabalik tayo sa ating Diyos na makapangyarihang banal bilang amang mapagmahal, bilang amang personal. Sabay po tayong manalangin. Panginoong Hesus, salamat sa dugo mo na naging daan na magkaroon ng bagong tipan kung saan ang makapangyarihang Diyos ay maging tatay ko sa aking buhay. Tay, salamat po. Dahil sa dugong ito, ako ay naging anak mo. Napatawad, nalinis, at muling tinanggap bilang anak mo. Tay, salamat po. Tulungan mo ako lubusang mapalapit sa iyo. Amen. Inumin na po natin. Salamat po, O Diyos. Pasalamatan natin ng Diyos. Hallelujah, Lord! Salamat dahil sa iyo. Nakita namin ang Diyos na lumikha ng langit na kabanal-banalan ay tatay pala namin. Salamat, Tay! Tay, salamat! Tinanggap mo kaming mga anak mo. At kami mga tatay sa lupa, tulungan mo maging katulad mong tatay na mapagmahal, na sa lahat ng aming mga kahinaan, malagyan mo ng kasapatan ng iyong biyaya upang ang pagmamahal na nakikita namin sa iyo, na darama, maipakita at maipadama rin namin sa aming mga anak. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen.